Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at bawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Ang mga generals ay handang-handa na sa pinakamalupit na laban sa kasaysayan. Buong tapang nilang hinarap ang bawat pagsubok upang maging pinalakas sa kanilang hanay. Ang kanilang mga armas ay matalas at ang kanilang mga puso ay puno ng determinasyon laban nga kay Kuting ng Norte at sa kanyang mga kagrupo. Hindi na magtataga, magaganap na ang pinaka-aabangan labanan laban kay Kuting. Ang dugot pawis ng mga generals ay patunay ng kanilang walang humpay na pagsasanay. Ngunit dito natin makikita na talagang tuluyan ang hindi nila masikmura ang galawan nga na ginagawa ni Kuting ng Norte. Walang takot na sumigaw ang bawat isa para sa tagumpay. Ang labanan na ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng sumusuporta sa totoong demokrasya. Laban nga kay Kuting ng Norte, ang kanilang pagkakaisa, ang pinakamalakas nilang sandata laban sa anong kalaban. Si Kuting ay malakas, ngunit ang mga general ay mas malupit dahil handa silang ibigay ang lahat upang makamit ang inaasam na tagumpay. Walang puwang para sa kahinaan sa labanan na ito. Ang kanilang tapang at determinasyon ay hindi kayang tumbasan ng kahit ano. Lahat ng mata ay nakatuon na sa darating ng madugong labanan. Panalo man o talo ang mga generals ay magpapatuloy sa kanilang pakikibaka para sa karangalan at sa katarungan at hustisya dahil patuloy pa rin na lumalaganap ang mga korap na mga opisyales. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Defenses. At wala kasing matibay sa mga bomba eh. Walang matibay. Pagka nalaglag kanyang mga bomba-bomba, yung iba dyan, bibigay, magpanik. No? Magpanik o kaya iiyak na lang. No? Kaya wala. Nature yun. Natural feeling yun ng isang human being na bibigay ka, matakot ka. Makikita mo, sa harapan mo magkakalasog-lasog yung mga kasama mo. Meron kang gumugulong na ulo, merong tumatalsik yung utak sa'yo, o kaya yung kamay putol, pinubuhat ng ganyan yung kamay niya. Saan yung kamay ko? Tapos umiiyak. Merong makita mo, butas yung bituka, yung tiyan, labas yung bituka. Gory yung sight, ano? Yan yung mga dinidepict nila sa sine. So the moment na nag-bombardment na, softening the target ang tawag doon sa doktrina. Tapos ayun na, parating na ang landing force, no? Yung landing force, yun na yung main body. Okay. So ano nangyari sa EDSA? So nagsimula na yung bombardment, no? Yan yung mga putang ina niyo, yung mga ganung ba, bombardment na yun, panay bunganga na, galit na si Duterte, galit na si Sara, galit na yung mga taong bayan. Ayan na, pero parang kukunti lang yung lumitaw sa kukunti lang yung lumitaw ng mga politiko nakampi. Puntado kayo mga politiko kayong kampi kay Duterte, lumitaw naman kayo, gago. Lumitaw kayo. Play safe kayo, mga ulul. Na hindi kayo lumilitaw. Pagka safe na, tsaka kayo lilitaw, mga ungas. Sorry sa mga tinatamaan, totoo naman eh. So, nag-bombardment na ng exchange of words, and then, pumasok na yung airborne. Yan yung mga grupo nila, nila JM. Grupo ng mga Friday group, yung mga grupo ng Maisog, may Liwasang Bonifacio, merong na pumasok sa EDSA Shrine. Ayan na, meron na grupo, nagsimula na. Yan yung mga airborne na una, no? Tapos, merong mga 100, 200, ewan ko kung pinakamarami yata, 500, no? So, ang tangang
ang tangang Supremo at saka Deputy Supremo dumating doon. Dumating doon, nakisama doon sa airborne. Tatagang airborne kami. Airborne all the way. Airborne kami. Pasok kami doon, nagsalita lang. Inimbita lang kami magsalita eh. Observer lang sana nga kami ron. Observer at titignan lang namin kung guguluhin yung taong bayan, ang trainer ko nga airborne, si Commander Bukay. Ano yan, corporal ka nun, ano? Corporal. Nung back ko, class 49. 49-84. Kasabay ko yan, mga class 84. Arujado, si Aying, si Tindoy. Tapos yung mga kasabay ko iba, sila Kapuyan, para yung mga Sarinjar ba? Kapuyan, sino ba ibang nakasabay ko ng mga mista? Barrientos. Ano yung Ranger Regiment kami? Padua. Ayan, ang tamang-tama yung kanyang yung number niya. Oten. Oten, ang tawag namin doon, baby howitzer. Kaya si Oten, ako si O6, no? Okay. Ang trainer namin si Metran, Commander Bukay, corporal pa lang, hindi pa siya pinaparal ng 4 years ng course, no? Kaya naging official yan, qualified na siya. So yun yung kwento. Inimbita kami magsalita. Hindi naman namin ambisyon magsalita doon. Nahiya kami, mahihayin kami. Pero nagsalita kami, siyempre, coming from the heart, no? Tangina nyo, putang. Coming from the heart. So, ayan na, salita kami, nabuhay yung tao. Malay ba namin na makikinig ang tao? Okay, nabuhay yung tao. So, nandiyan na-inspire na yung tao, tumapang na. Okay tumapang na. Tapos, nagulat ako doon, picture. Siyempre, pinapawisan ka. Pinapawisan din naman yung mga tao. Sige, ayan na. Kiss, ganon. Picture, okay lang. Nakakatuwa kasi nabuhayan yung tao. And then, dumating yung mga tao na. Tapos, ayan na, that was 8. Tapos, nung one time, big time, nung 9, na sinasabi ko, nung nag-usap-usap, sabi ko, sabihin nyo, doon sa mga talagang magtatapang-tapangan na tayo, sabi kong ganon, magtapang-tapang na tayo, magbitaw na ng baraha. No? Hindi lang kami lang ang matapang, baka mamaya kami lang matapang dyan. Magbitaw tayo baraha. Lahat ng politiko, senator, congressman, mayor, governor, barangay captain, at lahat ng leader, lahat ng tao na naniniwala na may mali. Lininawin ko not to unseat Bongbong, but to, mali-mali mga sigaw pa ninyo, iba-iba merong tanggalin si Marcos, merong Marcos resign. Ay, nako, ewan ko taong bayan, paano kayo wala kayong direksyon, yun napansin namin, walang direksyon, ano ba to? No, so, ang amin, magsama-sama kayo, mga kababayan, hanapin ninyo kung nasaan yung salitang tapang sa dibdib ninyo. Tapang, katwiran, karapatan, katwiran, ano yun? Yung tapang at katwiran at karapatan. Para sabihin nyo yung saloobin ninyo. Para sabihin nyo yung saloobin nyo. Hindi tama yung ginagawa nila. At kung merong mang Pilipino na kokontra sa inyo, mga walang kwentang Pilipino yan. Mga bopol yan, mga bangag yan, mga walang alam o kundi kaya bayaran. The issue here, everybody listen, the issue here, AFP, PNP, mga leader, mga Pilipino, mga pro-Marcos, mga pro-Duterte, wala kang pakialam sa inyo, no? Ang issue dito, number 1, tama ba na magkaroon ng isang presidente na may issue sa droga? Singot-singot, ganon. Tama ba yon? Mali yon. Alam yan ng Armed Forces. AFP, alam niyo yan. Mula general down the line. Ano nangyari?
PNP, alam nyo yan. From, from Chief Marbil down the line, alam nyo yan. Na hindi tama na magkaroon ng isang pinuno na sumisingot ng droga. Balik ka rin natin. Paano kunyari ang isang Duterte na sikat ay nagkaroon ng issue sa droga na sumisingot? Ano gusto nyo mangyari? Duterte pa rin? Hindi pwede. Palitan dapat yan. Kung baka sa tarantado, magiging presidente ka, tapos nun may anti-drug war ka, tapos nun sumisingot ka sa droga. Mali yun. Hindi papayag ang taong bayan talaga kay Duterte ka Kasi ang issue, yung pamilya ko magiging biktima ng droga. Putangina ninyong tangina ninyo, ipipilit ninyo yung mga anak ko at yung buong pamilya magiging drug addict o maging biktima ng drug addict. Kaya concerned mga OFW kasi wala sila dyan para bantayan yung pamilya. Babalik sila dito, narit na yung anak nila. Drug addict na yung anak nila. Yung asawa nila, meron ng ibang kabit na sa droga na rin siya. Okay, runner siya ng droga. Yun ang issue. Ayaw namin, ang Pilipino, ang totoong Pilipino, ayaw na magkaroon ng isang leader na nagdodroga. Paano kung si Sara Duterte nagdodroga? Gugustuhin nyo bang si Sara Duterte maging pinuno ng bayan? Hindi. Hindi. Ako mismo, lalabanan ko si Inday Sara. Ako mismo, pagka nakita ko na ganun din, sumisingot din ng droga. Ang problema ni Marcos, si Inday Sara, hinamon siya ng drug test at nagpa-drug test, pati yung kanyang OBP, kayo, ampaw. Marcos, ampaw. Hindi kayo nagpa-drug test. Itong isa, klaro, wala. Kaya yung spare tire, kompleto ng pressure sa hangin. Pwede mong isalpak anytime sa isang gulong na flat. Yun yung problema nyo. Okay. So, isa yon. Hindi pwede. Alam niyo to, AFP, PNP, alam niyo naman Alam niyo naman. Ang problema, takot-takot kayo. Kumuha kayo ng lakas sa akin, kumuha kayo ng tapang sa akin. Mga kababayan, kumuha kayo ng tapang sa akin. Hindi pwede yung ganyan Hindi pwede isang presidente na na tumagal na ang bayan natin ay magdedelikado talaga kahit sa mudaanin. Kasi ang isang presidente na naglulun sa droga ay siyang inaasahan natin para sa kinabukasan natin lahat at ng mga anak natin. Hindi pwede yun. Okay, question. Sir, paano ka nakakasigurado? Paninira lang nila Baharli ka yan, nila JM yan, nila Kati yan, at nung iba pa, at ni Digong, na si BBM ay nagdodroga. Bay, may tama ka doon. Paninira ka lang. Pambibintang. Ang problema mo, presidente ang tao. Hindi pwedeng sabihin, sasalagin nyo na magpatunayan nyo. Magbigay ka ebidensya, tapos magbibigay sila ng ebidensya, sasalagin nyo. Problema mo, presidente ka ng Pilipinas, BBM. Kaya the best dyan, you go forward and then submit yourself to a drug test. Mentras mong hindi ka nagsasubmit sa drug test, inaamin mo drug addict ka. Kaya lalong tumitibay ang tao, lalong sisigaw ng tao, mag-drug test ka. Hangal, ganon. Mag-drug test ka. Isang issue yan. Pangalawang issue. Yang si Tamba. Alam nyo, swerte nyo, Tamba yung taong bayan, hindi pa nag-iisip na sunugin niyang Kongres. Hindi pa nag-iisip. Pagka, kunyari, pinasukan ng demonyo ang utak ng taong bayan at lahat sila lumusob dyan sa Kongres at sinunog yan, lahat kayo dyan, hard-boiled. Lahat kayo, hard-boiled, yung itlog ninyo. Abante, lahat kayo dyan, hard-boiled. At hindi namin kakainin. Kasi mga bugok. Bugok kayo mga bugok. Mga hard-boiled kayo. Paswerte nyo, hindi pa iniisip ng taong bayan yon. Pero, tinutulak nyo kasi yung taong, doon kami nagagalit.
mga FGF, nagagalit kami. Kasi mga gago kayo, tinutulak ninyo ang mga kababayan natin na tumayo na pasukan na ng demonyo, na walang gugustuhin kundi dugo, kundi patayin kayong lahat. Ayaw namin, pakinggan mo BBM BBM, Tamba, lahat kayo sa gobyerno, AFP, PNP, ayaw namin maghantungan tayo to a French-type revolution. No? Remember the guillotine, the French Revolution? Pinugutan nila ng ulo, lahat ng aristokrat, lahat ng ano. Gusto nyong umabot tayo sa ganon, yung Pilipino, malapit sa ganon. Kasi naghihirap naghihirap. And it is in your power, AFP and PNP. Ang problema ng AFP, PNP, hindi malaman kung anong gagawin. Inaano nyo, ano yung tao, yung pipigilan. Paano ipipigilan yung milyon na tao? Ano, papatayin nyo, raratratin nyo? Hindi, lalong matuto kayo sa experience ng MNLF, Muslim Mindanao, na kinalaban, about isang patayin mo, papalitan ng 10. Ganon din ang NPA. Papatayin mo, palitan mo ng 10. Kaya nga, hindi pwede yun. Patayin mo yung mga Pilipino nagrarally. Patay kayo, dadami lalo. Mga bopol na nasa gobyerno. Kaya, ang solusyon dyan, simple. Isa lang ang ano dyan BBM, Tamba, Congress, lahat kayo sa gobyerno. Ang solusyon sa inyo, good governance lang. Uy, nadinig ko na yon. Good governance, nadinig ko na yon. Putya, problema yun, sinasabi ni Duterte yun Sinasabi ni Sara yun Trabaho lang. Kaya mapala may appeal tong mga to, mga Duterte. Kaya may appeal, kasi nga, good governance. Kayo, bad governance. Pangungulimbat, abuso, paniningon, magsinungaling, pagnanakaw. Paano yung mangyayari? Paano i-reconcile yun dito? Kaya ito, mabubuhay kahit mabubuhay hanggang may pera kayo. Pero kung paubos na yung pera ng taong bayan, isipin nyo, talagang patapos kayo Wakasan ang mangyayari sa inyo. Kasi ibabaon nyo na ibabaon sa utang ang Pilipinas. Wala kayong pera, bayad kayo ng bayad to sustain your position in government. Yung ginagawa nyo, na-expose kasi may mga kasama kayo, na, mga puting ahas na nagsasabi ng informasyon sa lahat. No? Sa Duterte camp, doon sa mga vlogger camp, doon sa amin, alam namin yung ginagawa nyo So, yung ginagawa nyo, lalong mabibleed dry yung taong bayan. Kasi you have to pay people to counter your opposition. You have to pay people para manira ng kapwa. And you cannot sustain that kung wala kayong pera. Hindi naman kayo makapag-print ng bagong pera kasi babagsak yung ano natin, yung ating conversion. Wala And then, uutang kayo? Wala. Maswerte kayo, hindi pa iniisip ng taong bayan, lagutin ang taxes, lagutin ang pag-remit, lagutin ang pagpasok ng pera. Patay kayo pagka hindi na magpasok ng pera ang taong bayan. Pag nag-civil obedience, kagaya ng ginagawa nila ng mga oposisyon kay Marcos Sr., civil disobedience, walang magbayad ng Kaya nga ginawa nila, kinakaltas yung taxes para sigurado may bawas na. Ganon ginawang automatic. Ay, nako. Kaya nga, ang tao galit na. Kaya bigyan nyo pa ng rason na magalit. Lalo kayong mababaon. So, pag hindi nyo na-sustain yan, ubos ang pera ng taong bayan, utang pa kayo, babaon lalong mararamdaman ng taong bayan yung paghihirap kasi hindi kayo good governance. Hindi nyo tinutugunan yung galit ng taong bayan. Hindi nyo tinutugunan yung hinanaing ng taong bayan. Wala kayong pakialam Kaya nga, lalong magagalit yung taong bayan bilang na yung araw nyo. Yun yung problema nyo. The only way to survive this, your political, ngek-ngek is to go to the path of good governance. And good governance will start with listening to the people. Pakinggan nyo, harapin nyo. Hindi yung may nagrarally dyan sa EDSA,
pipigilan nyo. May nagrarally kung saan, pipigilan nyo. Dadating yung punto, gagamit-gamit pa kayo ng putang yung mga militante, gago. Drama-drama pa kayo militante, gago. Kaya nga, you are bringing the Philippines so close to cultural revolution, to a Philippine revolution, to a Filipino, French-type revolution. And hindi dapat sana, kasi ano na advance na yung planeta, advance na yung mundo. Hindi na, Jurassic yun yung mag-revolution pa. Ito tayo nang yan. Pero hindi, aabot tayo doon. And Armed Forces and PNP, you will lose the chance in history. You will go down in history as the institution who failed the Filipino people. Kaya ang problema ng AFP leadership at PNP leadership, hindi kami. Ang problema nila is the situation that you are in. Officers and men of the armed forces and the PNP. Ang problema nyo, hindi yung Duterte. Wala yung Duterte, ganito lang yun. Ganito lang ang Duterte. Ang problema ninyo is the idea, the concept of revolution. When you are facing a people's revolution, good luck kayo. Good luck kayo. Kasi hindi mo kayang labanan ang taong bayan. Ito sila, taong bayan. Ito yung Constitution. Ito yung Presidente, Vice President. Ito lang ang AFP-PNP. Ito lang. Layo. Sandanggalang layo. Kaya hindi nyo kayang labanan ng taong bayan. The moment ang taong bayan nag-decide, hindi kayo nakikinig. Mga putang ina nyo, mga putang ina, ewan ko sa inyo. Hindi kayo nakikinig. You know why? Because sinabi ko nga noong 1989 ko, yun yung kwento ko para maintindihan ninyo. Nire-relate ko ngayon. 1989 ko, sumurrender na yung mga opisyal ng Ranger sa negotiating body. Kami yon. We were given the full parameter. Anything under the sun, you negotiate with the rebel soldiers, which is mga kasama ko, Ranger Regiment, anything under the sun except Cory Aquino, except the President. Kung baka sa ngayon, you can negotiate anything under the sun except Bongbong Marcos. That was so close to extinction ni Cory Aquino. And she was so takot na kinakailangan para masalba siya. Inalaw nila, mag-negotiate kaming 6. Kaya yung mga maingay dyan, ang mga mayayabang, tumahimik kayo. Wala kayo doon, dumidede pa lang kayo ng gatas. Nung nandoon na kami, 6 lang kaming opisyal. Yan ang may prestige sa akin. Enrile Adan, Pangilinan, ang Paune, Mistako, and ako. And retired General Luga, ang nandoon, who saved the country from civil war. Putang ina ngayon, mga maingay kayo, gago kayo eh. Tapos doon, anything under the sun, pera, anything ang hingin sundalo, bigay nyo, cabinet change, pwede. Kaya pagka BBM, yun yung isa mong pwedeng solusyon. Negotiate anything under the sun, kunyari, except ikaw. Ang problema, BBM, pinaabot mo kasi na everyone under the sun, tanggalin kayo. Nandun na yung tao, mga bopol, mga reading ninyo mali. Pwede pa sana yung anything under the sun except Bongbong Marcos. Tanggalin mo yung, busalan mo yung misis mo, putang pak, tumahimik ka, gago ka, ako yung may boto, ikaw hindi. Kahit pagtulakan kay Sagdanan, napaka-dysfunctional nyo eh. O kaya, si Tamba, tanggalin mo. Gamitin mo yung influensya mo. You run the country properly. You stop corruption, you stop drugs. Ang problema, hindi mo kaya. Kasi weak leader ka eh. Hindi mo kaya. Baha nga lang, di mo kaya eh. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Ano? Putang, wala na tayong pera. Gago. Sira ulo kayo. Kaya nga lalong nakikita na hanggang salita ka lang. Ayaw mong harapin yung tao. Ngayon nagrarally yung mga tao, ayaw mong harapin. Lalong na-expose na you are not fit to become president. At hindi lang kami nakakakita noon, hindi lang taong bayan. Pati yung armed forces mo at yung PNP mo nakikita.
Kaya wag kayong magpapanigurado, tutuklawin ka ng AFP mo tsaka ng PNP mo, tutuklawin ka. Maghahati man yan kasi pag kayo mga-commander, palpa kayo, yun ang problema naman ng mga commander mo. General Browner and General Marbil, mga ka-PA-mayor ko, no? Ang problema nyo is if you sold your souls already, problema mo, ninyo, mahati talaga. Because the ideal soldiers and the ideal officers, hindi nyo kayang bilhin, they will side with the people. Patay kayo pagka ganon. Matitira kayong mga nasa circle na mga nakikinabang sa promotion o kunyari kung talaga may pera, sama-sama kayo. Sama-sama kayong lulubog, hindi babangon. Sama-sama kayo ibabaon ng taong bayan. Wag niyong paabutin na yung taong bayan naglalaway for your skin. Wag niyong paabutin. Yun lang naman harapin nyo. Ang ginawa ninyo ngayon, sabihin ko na, sa nangyari. So, nung nagsalita na kami, ayan na, tapang na ng taong bayan. Tapang na ng taong bayan. Yan, tapang na. Tapos nun, dadating na. Last day na, pagod na mga tao, last day na. Itong mga nagpaplano, hindi na-appreciate the military side o the military strategy or thinking about it. Kami ni Commander Bukay, nag-uusap na kami nung naghiwalaya na. Hindi kami nakatulog, alas 5 Hindi kami nakatulog. Nag-uusap kami, sabi namin wala failure. Kala nila matatapos to, hindi matatapos. Failure to. Kasi ang daming moving parts na unanswered. Sa military, pagka ganon, delikado, mamamatay ang mga tao mo. Delikado. Okay? So the first is yung logistics do sa tao. Yung mga ganon, kain, yung mga basta logistics, no? And then yung pangalawa is yung venue. Yung sinabi ko sa inyong Normandy landing, pumasok na yung airborne, na secure yung beach para doon sa lalanding. Ang problema, umalis yung airborne. Umalis na. No? Umalis. Yung talagang dapat nandoon. So, pumasok yung police. Na-secure nila, sila nag-secure. Kung baka sa German, pumasok sila. Kinordo na, hinarangan na ng mga truck. O di wala na. Walang lalagyan ng tao. Wala na. Kahit dumagsa yung tao, walang lalagyan. Kaya kami yung mga aliado namin na Filipino Guerrilla Forces na 100,000, sinabi ko sa kanila, wag na kayo pumunta. Wag na. Walang lalagyan Ang mangyayari dyan, maiinis lang sa inyo yung ibang tao. Harangan mong kalsada. Harang kayo sa kalsada. Ipaparalyze nyo yung road. Imbis na matuwa sa inyo yung tao na lumalabang kayo, mabubusit. At magkakaroon, binibigyan yung dahilan na magkaroon ng dispersal. Ayaw ko nung ganon mangyari. Ayaw namin magkasakitan. Ayaw namin magalit ang mga kababayan natin sa ating kapulisan. Kaya nung nag-uusap kami ng mga PNP, sumasaludo yung PNP ganyan, sumasaludo sa akin. And that is a sign that they respect me. Hindi kami magkakilala. Nung nakita ko, sir, mga ganon. Ako naman tumatawa. Oh, selfie! Selfie kami. Tapos kakain sila. Oh, kain kayo. Kami na kami na take charge. Kain kayo. Tapos tinatanong, oh, kamusta? May mga loko-loko ba doon? Okay lang naman po, sir. Sabi ko, pagka may loko-loko dyan, tawagin nyo ko. No? Hawakan nyo yung tao, tawagin nyo ko. Ako pupukpok. Ay, thank you, sir. Sabi ng mga police, thank you, sir. You see, there's a sign. There's a sign na yung mga police natin, matitino pa. Pero talagang naintindihan yung problema. Ang kailangan na nila. May nag-text pa nga sa akin Sir, dagdagan nyo pa, sir. Dabihan nyo pa yung tao at bibigay na namin. Ibibigay na namin po. Ang problema nga kasi yung
there's something wrong dun sa the whole thing. Ang parang may nananadya na magkaengkwentro ang PNP natin at saka yung mga sibilyan. And that was yun nung umagang-umaga kahapon na inengkwentro yung pula, yung mga militante, binira yung polis. Right there, sabi ko kay Commander Bukay, mag-vlog ka. Sabihin mo sa mga PNP, kasi nagbitaw ako Isa lang ang mapukpok sa mga tao na kasama namin. Isa lang ang mapukpok dyan. Putang na yan. Magde-declare ako ng People's Revolution. Ako mismo magde-declare ng People's Revolution. Tatapusin natin to. Nung nakita ko pinupukpok yung mga polis, na nagtotolerate naman, walang ginagawang masama, unfair na yon. Kaya sinabi ko, mag-vlog ka. Pag kayong polis, pinukpok ka. No? Pagka pinukpok kayo, putang na, hatawin nyo. Gagong mga yan militante. Mali. Because yung kay Sara Duterte, yung kanya na dito sa EDSA Shrine, yung kala JM na inorganize, peaceful. Maui tsaka JM, peaceful. Kaya nagsasalita ako in the middle of my sinabihan ako, sir, sorry sir, hindi to violent na rally, peaceful. Prayer rally, Pero kaya ako sinasabi yon para maintindihan nyo lahat, para protection ninyong lahat. Protection ng PNP, protection ng mga sibilyan. Kayo, na pagka nagpupukan kayo, kami nasa gitna kami referee magagalit kami. Utang ina gusto nyo ng ganyang bakbakan, putok. Sige, yung book 7 million namin, inkwentroin na namin. Kayo, you do something, parang ang ang stand namin kasi, inawin natin, ang stand natin sa FGF, mga commanders, pakinig kayo saka mga members, is to be neutral. We will defend the Filipino family in the event na merong kunyaring gera, kung dumating ang gera na hindi napaghandaan, or kung dumating ang isang problema sa bansa. Ngayon nagkakaproblema yung bansa natin. About drugs, about nakawan, yung ganon. Ngayon nagra-rally-rally. What we want to see happen is that the people will be able to vent out yung gusto nilang sabihin. Ayaw namin nagdodroga yung presidente. Magpa-hair follicle drug test ka. Ayaw namin yung abuso yung congressman namin. Na 200,000 lang ang boto, putangin nyo, bibirayin nyo ang isang vice president na 32 million ang boto. Na kinabit lang yung presidente, ginamit ito para yung sikat niya, maambunan ka, na yun, nagkaroon ng 31 million na boto, nanalo. Ngayon nanalo na, mayabang na yung pati yung tatay nitong babae, pinalibing yung tatay niya, tarantado ka, wala kang utang na loob. Mali ka kaysa mo daanin. And you are not being a Filipino, a true, warm-hearted na Filipino. You're not being a Filipino. Bing BM, makinig ka. Kung ganyan ka, hindi ugaling Pilipino yun. Asan ng taga-abroad na kung sinong, ewan yun. Kung anong rasa yan. Hindi ganoon ang Pilipino. Ang Pilipino tumatanaw ng utang na loob. Debt of gratitude. Kaya nga, kunyari yung tatay ni Sara, pinalibing yung tatay mong gagong, putragis kayo, na 5 presidente dumaan na hindi pinalibing. Nandun lang. Inamag pa-aircon pa yung tatay mo, naagdas na, pinalibing ng isang Duterte, doon sa libingan pa ng mga bayani, at kung sinabi ng matanda, sinong kukontra yan? Putang ina nyo, dami pa ninyong yun, ganun ba? Tinayuan ka. Tapos yan, tatratuhin mo, tarantado ka, na wala kang kakwenta-kwentang utang na loob na tao. Yun yung ginagalit ng mga taong bayan. Yan. Spokesperson lang naman ako Tapos itong, yung anak niya, na ginamit yung popularidad ng tatay at nung anak niya, na dapat tumakbong presidente, hindi ka inengkwentro kasi nakiusap kayo. Mag-vice president na lang. Natakot kayo pagka-presidente siya. Presidente ka, talo ka sigurado. Kaya na-neutralize nyo kagad, vice president, kinausap nyo. Then use the scheme. Yung ninyo yung budol. Tapos nung nanalo ka, sama-sama tayong babangan muli. Unit team. Putang ina binanatan nyo, nilagyan nyo ng palaman, yung CIF, 125 million, pinainan nyo, gamitin mo na 11 araw.
Ang dapat nag-imbestiga dyan, Congress, imbestigahan nyo, si Bongbong Marcos. Eh wala kayo. Kitang-kita yung asal ninyo. Panay kayong mga walang kwentang tao. Kaya nagagalit ang taong bayan. Harapin nyo. Okay, gusto nyo magharap-harapan tayo. O sige. Mag-declare kaya kami ng People's Audit. Mag-declare kami ng People's Audit. Congress. Marcos. Mag-declare kami ng People's Court, People's Congress, People's Audit. Buksan natin ang libro. Buksan natin yung libro ng Office of the President. Tignan natin. Give us a reason why we should declare under a People's Initiative na, gusto namin mangyari sa konstitusyon. Na we have the right as the Filipino people. We will declare a People's Congress, a People's Audit, a People's Court. Buksan natin lahat ng libro ninyo. Office of the President, tignan natin yung CIF mo. Give me a reason. Ganun ang gawin namin. Banatan nyo ako. Banatan nyo pa ako. Sige pa, asarin nyo pa ako. Asarin nyo pa kami. Demandan nyo ako. Demandan nyo ako. Give me a reason why I would think that I am pushed to the wall. Bigyan niyo ko rason para mag-declare ako ng People's Court. Do you think hindi ako susundan ng tao? Ha? People's Court, People's Congress. Yari kayo sa People's Congress. Magde-declare yung People's Congress de-declare kami ng revolutionary government. Magde-declare ang People's Congress ng death penalty. Patay kayo lahat. Gusto nyo? Push me to the wall. Yan ang hamon ko.